Mga balita ngayong araw dapat alamin. Kasunod ng magdamag na ulan, nagising na lang ang mga taga Villa del Rio 1 sa barangay Bakayan, Cebu City na halos kalahati na lang ng kanilang bahay ang makikita. Ang mga sasakyan, tila laruang nagpalutang-lutang sa taas ng baha. Sa iba pang kuha ng used cooper, may mga sasakyan ng tuluyang nalubog sa tubig o di kaya'y nagpatong-patong matapos anurin. May mga residente ring tila basang sisiw na naghihintay ma-rescue sa bubong. Nagpasaklolo naman ang ilang taga Sitio Galaxy sa barangay Danglag sa bayan ng Konsolasyon. Sa National Highway ng lungsod, hanggang baywang ang kulay tsokolating baha kaya walang makadaang sasakyan. Napaiyak naman sa takot ang residenteng ito ng Villa Azalea sa barangay Kutkot sa bayan ng Liloan dahil sa taas ng baha. Lubog na ang unang palapag ng mga bahay at nagsilutangan na rin ang mga sasakyan. Marami sa mga residente binalot sa trapal ang mga sarili habang naghihintay ng rescue. Lubog din sa baha ang bahaging ito ng barangay Hubay sa Liloan. Sinagip ng Red Cross ang mga stranded sa ikatlong palapag ng isang bahay. Nirespondihan din ang isang buntis na dinala sa ospital, pati ilang senior, PWD at alagang hayop. Sa Sitio Tigbao sa barangay Talamban, na-recover ng BFP ang labi ng isang lalaking tinangay umano ng ilog. Umapaw rin ang ilog sa Dumlog sa bayan ng Talisay kaya nalubog ang maraming bahay sa San Pio Village. Sa taas ng tubig, napilitan ng ilang residente na manatili na lang sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. May mga residenteng kinailangang saklolohan. Kasunod naman ang pag-apaw ng Mananga River, ganito ang tumambad sa mga opisyal na nag-inspeksyon doon. Mga sirang bahay na di na mapapakinabangan. Naihlikas naman ang mga residente bago pa tumama ang bagyo. Binaharin ang barangay Tabok sa Mandaue City. Sa bahay na ito sa barangay Umapad, maraming gamit ang nasira matapos malubog sa baha. Sa Silago, Southern Leyte, kung saan unang naglandfall ang bagyong Tino, saktong alas 12 ng madaling araw kanina, ganito ang tumambad sa mga residente. Mga nawasak na bahay at nagbagsak ang puno at poste. Nagsagawa na ng clearing operation sa mga otoridad pero inaalam pa ang lawak ng pinsala roon at bilang ng mga apektadong pamilya. Sunod namang naglandfall ang bagyong Tino sa Bourbon, Cebu, pasado alas 5 kanina, bago ito tumama sa Sagay City, Negros Occidental. Sa Barangay Crossing, Magallaon, sa bayan ng Moises Padilla, halos bubong na lang ang nakita sa taas ng baha. Ang ilang residente tuloy nagsiakyata na sa bubong. Pinalubog din ng bagyo ang La Libertad sa Negros Oriental. Ang mga residenteng kailangan lumabas, no choice kundi lumusong sa baha. Abot na sa... Oh my God, Ginoo ko. Abot na sa... Sa Gihungan City, halos umapaw na ang dike sa lakas na ragasan ng tubig. Ginoo ko. Oh my gosh. Abot dibdib pa ang baha sa ilang bahagi ng lungsod kaya isa-isang sinagip at inilipat ang mga alagang hayop. Ipasalo sa bintana, kailangan ka ng itik. Binahari ng kalsadang ito sa Dumaguete City. Wala namang naitalang malaking pinsala sa lalawigan ng Bohol. Pero kinumpirma ng PDRRMO na may nasawing barangay Tano doon matapos tamaan ng bumagsak na puno. Dahil sa bagyo, daang-daang pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers sa Aklan. Karamihan sa kanila ay nakatira malapit sa Aklan River at mga bahaing lugar. Nagsagawa na rin doon ng emergency power shutdown. Naramdaman din ang malakas na hangin na tulad sa Legazpi City at Pamplona, Camarines Sur, kung saan halos mag-zero visibility na sa kalsada. Para sa GMA, Strikers group. Strikers group.
pasalamatan ng iba't ibang opisyal ng gobyerno. Ito ang ipinahayag ni former Department of Public Works and Highways Secretary at ngayon Independent Commission for Infrastructure o ICI Commissioner Rogelio Babe Singson. Ayon kay Commissioner Singson, nadiskubre ng ICI sa kanilang investigasyon na mula sa mga mambabatas, DPWH officials at maging ang mga ahensya ng pamahalaan na dapat nagbabantay sa paggamit ng kaban ng bayan ay mayroong koneksyon sa nangyayaring anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Aniya hindi mangyayari ang mga ito kung walang kinalaman o walang pahintulot ng mga nasabing opisyal. There are favorite district offices where they give very high SOPs and maliwanag na yun sa findings ng ICI. So it's a matter of identifying people who were involved in the connivance that really brought this whole government machinery system total breakdown. The process to us, especially coming from DPWH, is already very clear. Without the role of DPWH officials, hindi mangyayari ito. Dagdag pa ni Singson na matagal na ang sistemang ito nasa kalaunan ay tila na perfect na ng mga sangkot sa korupsyon. Because it did not start the last 2 years, it started way back, started in tiny bits in 2018, started to grow. When they perfected the system, it started in tremendous leaps and bounds. Sinabi ng walang magbabago. Kung saan kami dala ng ebidensya, di doon. Tatanggapin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang muling pamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee kung iahalal na mga kasamahan nito sa majority block. Ito ang tiniyak ni Senador Lacson isang buwan matapos magbitiw bilang chairperson ng Blue Ribbon na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. Itinakda nito ang susunod na pagdinig sa November 14 kung bibigyan niya siya ng puwang ni Senador Sherwin Gatchalian sa gitna ng pagbusisi ng Senado sa proposed 2026 national budget. Sa kabila nito, ilang personalidad na ang plano nitong imbitahan. Kabilang na dito si late 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Although we will invite him through Speaker Bogie D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, observing in the observance of interparliamentary courtesy, kukors namin invitation sa kanya through the Speaker. Sinabi rin ni Senador Ping na padadalhan din nila ng imbitasyon si resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico para sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon. Well, it's up to them, no? Kasi kung hindi ma-hit yung invitation, ang susunod subpoena. At kung hindi pa rin siya sisipot based on the subpoena, then somebody may move for the issuance of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. Ayon pa kay Lacson, susubukan nilang makipagtulungan sa Interpol para sa pagpapaaresto kay Zaldico kapag hindi pa rin ito sumipot sa Senado. Humahanap na rin sila ng paraan para mapadalhan ng imbitasyon si dating Marine Technical Sergeant Orly Gutesa. So, walang balita kay Gutesa, and that's the reason why I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. No? Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage, para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya, na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Kasi nga, nawawala siya. Makatutulong rin sana anya na makumpirma ang pahayag ni Gutesa ng mga itinuro nitong sina alias Mark at Paul na tauhan umano ni Zaldico. Sila umano ang nakasama ni Gutesa sa pagde-deliver ng male-maletang pera kina Zaldico at Congressman Romualdez. Si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa because sabi ni Senator Bato, meron siyang ipipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. And I just thought na baka si Paul or yung Mark na minention. But